tayo sa ating hard question. Sasagutin ng ating kandidatong si Senadora Jambi Madrigal. Mga personal na issue na po ito. At ang una pong tanong, pinanganak daw po kayo with a silver spoon in your mouth. Paano nyo matutugunan ng issue ng kahirapan? Kung sanay daw po kayo sa maluhong pamumuhay o yaman? Mayaman ang pamilya ko pero hindi kami maluho. Kasi pati yung mga sapatos ko, pinipintisan ako kasi may butas daw. Last campaign, tamang-tama may butas yung sapatos ko. Hindi kami mapalabili ng mga luxury things. Madami sa ginagamit ko, minana ko. At maganda na yan kasi hindi na ako kailangan bumawi. Lahat ng buhay ko pwede ko i-dedicate sa mahihirap. Noong pong 2006 sa Senado, medyo nagkasagutan kayo ni Senator Enrile at ang sabi niya kasi sangkot daw kayo sa pandaraya noong 2004 election. Nagkasagutan kami kasi parang meron siya nasabi na ininsulto niya yung father ko. Eh noon namamatay na yung father ko, a month after that namatay siya. Siguro sa galit niya, sabi niya yun, pero napatunayan na yung tao na nagbigay sa kanya ng information, may warrant of arrest na ako sa kanya kasi defamation of character yun. So parang misinformed rin si Senator Enrile. Ano po ba yung sinabi na defamation sa inyo? Na kayo ba'y kasama sa ako daw na nagdaya. Okay. Pero napatunayan, nanalo kami sa korte at yung tao na yun hindi na mahanap. So that basehan niya yun in misinformation. Nung una kayong tumakbo bilang senador, hindi kayo nanalo. Opo. Nanalo kayo noong taong 2004 sa tulong ni Juday Santos, no? Ngayon, hindi kayo magpapa-endorse sa artista. Hindi kaya makakatulong uli yung pag-endorse ninyo ng isang celebrity o movie star? Bakit hindi ganun ang strategiya nyo ngayon? Noong 2001, natalo ako kasi wala akong TV ads. Noong 2004, walang nakilala sa akin. Kanya nagpapasalamat ako kay Juday na tumaas yung awareness ko. Pero kung ikaw ay tatakbo ng bilang presidente, meron ka ng 100% awareness at dapat plataforma na yung pinapaglaban. Base sa akin, principled politics, politika ng may prinsipyo, karapat-dapat na plataforma lang talaga ang gamitin ko para ipaglaban yung aking kandidatura at hindi na artista. Yan lang po. Wala naman akong galit kay Judy Ann at sana naunawaan na niya na bakit ngayon wala na akong endorser. Nag-uusap pa ba kayo? Nag-usap ba kayo? Mukhang nagkaroon ng konting tampuhan. Tinawagan ko siya at sabi ko anytime, I will make time na sana pwede kaming magkita. Ngunit hindi na niya ako sinagot. Yung ibang kandidato talagang ipinaparada yung mga asawa. Mga misis, kayo po ang kaisa-isang babaeng kumakandidato. Si Mr. po ba, ano magiging papel sa halalan at sa pag kayo naging ang pamilya? akin asawa ay Frances. Kanya bawal sa kanyang mag-campaign para sa akin, hindi ba kasi foreigner siya. Ang binibigay niya sa akin, moral support, konting advice. At hindi ko naman, nakita lang siya nung first campaign ko kasi gusto ko malaman din ng taong bayan na may asawa ako. Marami kasing nakakalaman na wala pa akong asawa pero siya isang French at gusto niya maging very private ang kanyang buhay. Yeah. FG na siya kasi French gentleman siya. Pero sabi ko nga sa debate, puputulin kong ulo niya kung makialam siya sa affairs ng gobyerno at kung makialam siya sa kaba ng taong bayan. Okay. Gusto ko ang gawin niya, tumulong sa Pilipino, pero wag naman gumaya dito sa FG natin ngayon. Senadora, kilala kayo tungkol sa pagbabatikos kay Senator Villar, lalo na dun sa issue ng C5 extension. Si Senator Noynoy Aquino, meron ding issue kaugnay sa isang highway, yung SC-TEX. May mga nagsasabi na parang unfair treatment. Bakit hindi nyo rin tinututukan yung SC-TEX issue katulad ng pagtutok nyo sa C5 extension? Kasi sa SC-TEX, yan ang ginagawa na naman ni Villar para ilihis yung issue. Yung SC-TEX ay lumang tugtugin na yun sapagkat hindi pa naman senador. Ang linilitis namin yung unethical behavior eh. Nung nangyari yun, hindi naman senador si Senator Noynoy. Hindi niya pinadaan yung SC-TEX sa mga personal na ari-arian niya.
hindi naman niya pinondohan sa kanyang pork barrel. So yung mga elemento ay wala naman dyan. Parang ito ay pamumulitika na naman ang panig ni Villar. Nung burol ni Pangulong Cory Aquino, isa hong kumalat na balita, lalo na ho sa internet, ay namigay daw kayo ng bracelet na mayroong imprint ng mukha ninyo. Totoo po ba yun? Hinding totoo. Sapagkat sa dami ng mga camera doon ng ABS-CBN at ng GMA, bakit ni isang camera ay hindi nakapagkamay ako sa mga tao eh. Ni isang camera ay hindi nakunan akong nagbigay. Tapos yung pinaparada nilang, hindi ko alam kung saan nila nakuhang bracelet, yung bracelet na pinamigay ko noong 2001. Yun again ay isang malaking pagbabatikos ng Villar Camp sa akin, sapagkat ni isang camera, hinahamon ko ngayon ang mga networks, magpakita ng isang camera, nagpakita, nagbigay ako. Ni wala pa akong bracelets noon eh. Sa kampanya ho, parang napapansin imbis na plataforma, yung pinapaliwanag sa tao, parang bilyar, anti-bilyar na mga impormasyon ang pinaparating. Nakakatakot ho ba si Villar pag nanalo? Yung plataforma ko kasi laban sa corruption eh. At yung mukha ng corruption ngayon, pag sabi niyo corruption, nakikita ko yung mukha ni Villar. Bakit po, liban kay Senator Reno, pinaliwanag nyo kanina, yung ibang kandidato, bakit hindi po ganoon kaanghang yung inyong mga statements? Kasi wala naman sa kanilang kasing corrupt ni Villar eh. At si Villar kasi isang kandidato na sa dami niya yung pera, yung arroganting attitude niya, na kaya niya mabibili niya lahat ng taong bayan, mabibili niya. Senadora, meron naman hong balik po na si Senator Villar at ang sabi na kung kayo daw ay magiging Pangulo ng Pilipinas, lahat daw ng kumpanyang hinawakan ninyo nalugi. Hindi ko alam ang pinapagsabi niya, pero kung nalugi at pera ko, okay lang naman yan. Yung masama, lahat naman ng kumpanya na tinanganan ni Senator Villar ay yumaman dahil ginamit niya ang pera ng taong bayan. Okay. Saan naman po galing ang pondo ninyo para sa kampanyang to? Sino ang mga donors niyo? Ang donor ko yung ninana ko lang sa father ko at iilan siguro sa mga kaibigan, maliliit na donations, mga 50,000, 100,000, pero manggagaling po sa minana ko sa aking father. Magkano po budget estimate niyo? Nakikita niyo naman, wala pa kaming ads kasi principal politics ang sa amin. I will spend within the allowable budget of the COMELEC or less. Quick question lang ho, sabi daw ni Senator Enrile minsan nung nagdebate kayong muli, crony daw ni Marcos ang pamilya ninyo. Hindi po totoo yun kasi kinuha ni Marcos sa amin yung High Alay. Muntik na kunin sa amin yung Solid Bank. Kinuha sa amin yung Consolidated Mines. At tinulak niya na i-develop na itong Corinthian at Alabang na dapat hindi pa i-develop. Hindi po totoo yun kasi kung sa yumaman, naghirap kami under Marcos time. At ang admirable sa father ko, nung umupo na si Presidente Aquino, ni isang kusing wala na kami kinuha sa gobyerno. Kanya, tingnan niyo yung record ng pamilya namin, hindi na kami kasing yaman kasi dahil kay Marcos, naghirap na kami. So galing din po sa mining industry yung ibang kayamanan ng pamilya nyo? 1953, binili ng lolo ko kay Courtney Whitney at kay MacArthur yung Consolidated Mines na gusto ko ni Imelda. Tapos hindi na kumita yun kasi nung nagka-martial law, yung Benguet Consolidated, ang siyang nag-manage nun. At wala na kaming perang nakita at ngayon wala na kami sa mining. Pero ngayon anti-mining kayo dahil Opo. sa epekto nito sa kalikasan. I've always been environmentalist at wala na rin yung pamilya ko sa mining. Pero yung tingin nyo yung kinita ng pamilya noon ay blood money? Hindi malaking kinita ng pamilya ko. Yung malaking kita ng pamilya ko ay sa copra, sa shipping, sa real estate. Yung mining, 1953, nag-umpasa kami, 1910. So afterthought na lang yun kasi yung lolo ko bilang pinakamayaman na tao noon sa Pilipinas, nung umaalis yung mga Amerikano, pati Meralco, pati PLDT, pinabili sa kanya, hindi na lang niya binili. Senadora, aminin nyo na kayo ay isa sa mga underdog nitong kampanya. No? Ano ang tingin nyo ang kailangan mangyari kung kayo'y mananalo? Nangyayari na yung sabi ko, change in consciousness. Yung pag-iiba ng pagtingin ng mga taong bayan sa mga tumatakbo. Tingnan nyo naman si ERAP is not even rating high. So yung ERAP magic ay nawala na dahil ang ating youth ay boboto para sa mga may prinsipyo.
Kung hindi sana, hindi rin ako nanalo bilang senador. But you cited the survey finding showing ERAP is not rating high, but you just said na hindi kayo niniwala sa survey. So, Be that as it may, I do not think the Arab magic is there anymore. So there is a change. Magbabalik ang kandidato.